ako, nagdadamdam lang ako uli kay Tina kasi nung kailan lang, nag-concert siya. Yung kanyang sarili, ha? Nag-concert siya. Binigyan ko rin siya ng support. Nagbenta ko ng ticket. Pinagawa ko pa siya ng baro. Ito naman sa akin, hindi na nga ako nagdamdam yung director na lang dahil nung end, binigyan siya ni Nestor Cuartero ng script na ito sa portion na ito, ang mami mo lang ang papasalamatan mo. Hindi niya ginawa yun, Janice. And before the concert, tumawag siya sa akin, Mami, pwede ka ba magpaalam kay Tita Angge? Ano? Ulitin mo nga. Respeto lang ba, Mami? Paalam ka kay Tita Angge? Ba't ako magpapaalam kay Tita mo, Angge? Sino bang ang nanay mo? Sino bang gumawa sa'yo? Sino ba naghirap sa'yo? Ba't ako magpapaalam kay Angge? In fairness to Angge, siguro, si Angge, alam din ni Angge yun. Ay, intindihan Angge yan. Pero yung katigasan ng ulo niya, kasi may nakapaligid doon iha sa kanya. Yung babaeng tomboy na yan. Hindi ko nga maintindihan kung totoong babae ba yan o tomboy yan. Ewan ko lang. Kaya galit na galit ako dyan. Nag-usap na ba kayong dalawa? Gusto ko nga kausapin. Ayaw Sino naman makipag-kausap. Hindi, yung isa. Okay. Dahil gusto kong sabihin sa kanya, bakit masyado kang nanghihimasok sa buhay ni Tina? Lahat ng gusto mo, sinusunod ni Tina. Ang tseke, silang dalawa. KR, Christina Risa. Alam mo ba yung babaeng yan? Pinatawad ko na yan. Ang gusto ko, nung araw, kasi tuwing i-interview ako siya, lagi ang pinapagalitan ko. Ay nagsalita na si Tina sa akin, Mami, tigilan mo na naman. Kinausap na nga ako na wag. Hanggat dyan yan at hindi magbabago yan, hindi kita titigilan. Ang ibig kong sabihin, yung babae yan, walang ginawa kay Tina. Alalay lang yan. Ngayon, parang anak niya si Tina. Parang kami itchapwera. Sa rehearsal na lamang, hindi nakikipag-usap. Nandun lang siya mag-isa doon. Wala. Ni isang pinsan ni Tina, hindi niya kinakausap. Samantalang siya, ang kapatid niya, lahat ng kapatid ng babae na yan, sa kanya nakatira. Ni isang kamag-anak niya, walang nakatira. Ikaw, Janice, anong feeling mo? Ako nga, hindi ko na lang sana pinansin yun. Pero nung ginawa niya sa akin na hindi siya nagpasalamat din. Pero para ba, napakasakit, Janice. Ang gustong ibig sabihin ni Nestor, magsalita ka about your mom. Nasabihin man lang sana na, Mami, yung sa puso niya manggaling na, Mami, maski alam mo naman tayong dalawa, on and off, maski ano ba ang sama ng nandiyan pa rin tayong dala, nandiyan ka pa rin sa akin, you're always at my back. Yung bang ganon? Wala siyang ganon. Di naman niya siguro sinasadya. Ay, naku, hindi totoo yun. Tita Daisy, mamaya tayo magsismisan. Okay? Ano ngayon? Yung mga babaeng ganyang kalakas ang arrive, yun din ang mga babaeng tagumpay kasi at least honest sila sa sarili nila. Oo, talaga hindi naman. Sila plastic. Wala kaming masasabi. Love her or leave her. Kung ayaw nyo, wag nyo. Basta kami, magbabalik kami dito sa sis habang nagkukwentuhan. Tuwing nagagalit siya sa kaibigan ko, parating yun ang sinasabi niya. Mami, alam mo naman kung anong si Risa. Alam mo na hindi siya tomboy. Di kasi kung tomboy siya, bakit naman siya magsusot ng palda? At bakit siya nakamanicure kung tomboy? Bilang kaibigan ng tao, ako dapat ang nakakaalam kung ano yung kaibigan ko. Dahil kami yung matagal nang nagsama. Through thick and thin kaming dalawa. Dahil nung time na pinalayas niya ako, siya yung tumulong sa akin. Dahil kasi kung hindi siya, hindi ko rin din alam saan din ako pupulutin. Hindi lahat ng paninira o ibabato mo sa akin kahit akong tanggapin. This time, hindi ko kaya, masakit. Dahil alam kong wala akong tinatapakan. Alam kong wala akong ginawa sa'yo masama para sabihan mo akong ungrateful daughter.